Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Second day in our place at our farm, a small farm. Ito na yung asawa ko. No. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? May luma na kaming yung parang rocking chair, yung mumurahin na rocking chair. Oh. Tapos inano niya, ini-improvise niya para malagyan ng parang rocking chair na rin. Hindi man yung rocking chair, parang hindi ko alam kung anong pangalan nun. Electric chair. Ito, patingin ko sa inyo. Ito po, kasi nasira na ang ano niya, parang sapin niya. Ito, sira na sira na. Nasira na yan. Kaya, gagawin niyang rocking chair para sa akin. Ganun niya ako kamahal. Kaya nga, marami man kaming dito. Hindi marami. Konti lang. Ito. Lagyan niya ng para magiging rocking chair yan. Curb yan. Yun ang asa. Ganun niya ako kamahal. Kaya, habang tumatanda, lalong sumasarap ang pag-iibigan namin. Totoo naman eh. Yun. Tapos, yung ko, malinis na. Kahapon, ang daming dahon ng kagabi, sinunog ko na yung mga dahon sa mangga. Ngayon, malinis ng kaunti. Yung sa tabi-tabi na lang, yun. Pero dito sa aming malawak na yung nalinisan ko. Malawak na. Malawak na ang nalinisan ko. Ito yung puno ng mangga. Malaking puno ito eh. Mababa na kasi grafted ito na mango. 100 punos galing sa Davao. Tapos, pinutol ang asawa ko at ginawa niyang taniman ng mais. Nag-iwan lang siya ng 13 punos ng mangga. Ayun na nga, may pumunta dito kanina. Aalagaan nila yung bulaklak, tapos sila na ang bahala sa gastos. Pinagbigyan namin kasi mga matatanda na kami. 65 na ako ngayong susunod nga na mga buwan. Yung asawa ko 64, tapos may iniinda pa. So, yun. Mas maganda na yung iba ang alaga. At least may share kami, magkapera kami. So, kahit kakaunti lang. At least may iba rin nakikinabang. Makikinabang kami, makikinabang rin yung mag-finance at mag-alaga. So, sana ay yung Panginoon magbigay ng grasya. Uy, malaking tiwasay ng ko dito eh. Malamig. Sa Cagayan, sa ganitong oras. Ngayon? Alas 10? Alas 10 na no? Alas 9. Sobrang init na doon. Papawisan ka na ng maraming pawis. Talagang papawisan ka na ng sobrang init. Kaya ang ceiling fan namin laging pag dating ng 12 noon, 11 to 12 noon, until 2 o'clock na sa kwarto na kami. Ayun, mag-i-aircon ang malaking bayaran. Nahihirapan na kami sa bayaran kasi wala kaming masyadong income. Mahihirap lang kami pero napilitan kaming magbili ng ganun. Binilhan kami ng anak namin. So, ito na yun ang buhay namin. Yung mga manok namin, 4 na lang ang umuwi. Maraming nawala. Pati yung nawala. Pero okay na lang. Yung namin, saging namin, linagyan ng kinuha yung bunga. Wala. Nakatayo pero wala ng bunga. Ganon sila dito. Magsakay lang sila ng kabayo. Tapos, kukunin nila yung bunga. So,
yun, diretso, hindi mo maano. So, maligaya ako dito, ang lamig-lamig, ang hangin, natural air, sobrang, hindi ko nasa ilalim ako ng mangga dito. Kaninang umaga nagsunog pa ako ng naiwan ng mga dahon. Kaya ngayon, ubos na lahat. So, I'm enjoying here. Maybe tomorrow I'm going back to Cagayan de Oro. But maybe the next weekend I will be here again, once again. Because I like here. I love here. So, I hope you enjoy watching my video. If you're, kung nagkakataon na mo itong video ko, I hope you will enjoy it. Ito yung namin, yung kubo namin maliit. Yung pusa namin, okay. Kukunin ko muna yung isang cellphone ko. Picture sila. Yan na ang trabaho ng asawa ko. Yan. Pang ng gawing rocking chair. So, ito yung pusa namin. Pinakamamahal naming pusa ito. Ito. Ito yung pusa namin. Ito. Richie! Tutsi! Si Tutsi nasa sahig. Tutsi! Yun. So, yung tatlo naming alaga na kung saan kami pupunta, dala-dala namin. Ito pa rin kahit may malabasan na sila, hindi pa rin lumabas. Sanay kasi sila dito eh. Okay, yung mga crickets. Okay. So, maganda, masarap dito. Masarap. Maganda. May malamig, may hangin, hindi mainit na hangin. Kagaya ng sobra. So, bukas na naman kasi kaunti lang eh. Ito lang. Hindi na ako kanina. Naglaba ako ng umaga. Tapos ako manglaba yan. Yung mga labahan ko kagabi, yung iba washing yung mga ko. Ito ang buhay ng aming bukid, bundok. Hindi naman ito bundok eh. Ano man ito? Lang, probinsya lang pero hindi bundok. Hindi ito kasi first town ito, yung Manolo Fortits. First town galing sa Cagayan de Oro papuntang Malay-Balay, Bukidnon. Kami ni pang sumunod na ko At itong barangay namin, isa ito sa mga barangay nga na sa Manolo Fortits. Kaya dito kami kung sarap magbakasyon dito tuwing tag-init. Sarap magbakasyon. Yung asawa ko, may iniinda na yung asawa ko pero pinipilit niya sarili niya yung sa totoo lang may chronic kidney yun. Wala man kaming pera pang bili ng maintenance lang ng high blood ang binili namin at sa yung colchicine para sa niya arthritis. Yun lang ang makayanan namin eh. Kaya pinipilit niya sarili niya para ma-exercise. At dasal na lang talaga ang sa amin. Mahihirap man kami. Ito yung mukhang mayaman pero walang pera. Pero kahit kung ang Panginoon ay nasa puso mo, kung ano ang darating, tanggapin mo. Kasi alam ko, kung gustuhin ng Panginoon na yung namin, buhay namin tumagal pa dito sa mundo, mangyayari yan. Kaya full blast ang
ano ko sa Panginoon. Alam ko nga hindi niya kami pababayaan. Sa hirap at ginhawa, andyan siya sa amin. Kahit nagkasala tayo, magkasala tayo, ang Panginoon hindi tayo iiwan. Tayo ang mangiwan ng Panginoon. Kaya kailangan natin, kahit nagkasala tayo, mag-reconcile tayo, babalik tayo sa Panginoon. Tapos hindi na natin gagawin yung ginawa nating makasalanan. Yung mga kasalanan nating ginawa na hindi natin alam na ng Diyos na hindi natin alam yan. Kaya maghingi lang tayo ng tawad. Yun lang ang pinagkuhaan namin ng yun. Alam ko na hindi kami pababayaan ng asawa ko kasi mabait man itong asawa ko, sa totoo lang. Walang bisyo, hindi umiinom, hindi magsusugal, hindi maninigarilyo. Ang bisyo niya asawa lang, nasa bahay lang. Ako pa nga ang laging umaalis dahil sa mga commitment. Pero pag wala na, dito na naman sa bahay. Kasama ko siya kahit saan. Pero ngayon, para maghihiwalay na kami ng sandali kasi hindi na pwedeng iiwan namin itong namin kasi naubos na ang manok namin, naubos na. Pati saging namin, hindi na kami makakain. Ibang tao nang nagkain. Naubos na mga nik namin. Kaya, ako sa Cagayan de Oro, siya dito sa aming farm. Kasama ang apo namin. Yung eldest apo namin, nasa amin eh. Parang youngest na namin yan anak. Kaya yun, maligaya pa rin ako kahit sa totoo lang, kung problema ang pag-uusapan, hindi mawala yung problema sa buhay natin. Pero kung iisipin natin, walang problemang ibigay ang Panginoon na hindi natin kaya. Sabi ko ng asawa ko, kahit wala tayong pera, hindi natin nabili yung maintenance mo. Talagang trust lang sa Panginoon. Yun lang. Kasi siya ang may-ari ng buhay natin. Ang daming walang sakit na wala sa mundo. Biglaan. Mas maganda itong ganito na parang bigyan niya ng pagkakataon magsisi sa mga kasalanan. Ako nga alam ko marami akong kasalanan, pero alam kong pinatawad ako ng Panginoon. Kasi walang taong walang kasalanan. Lahat ng tao may kasalanan. Mag-isip lang tayo ng masama sa ating kapwa. Mag-isip lang tayo ng masama sa ating kapwa. Malaking kasalanan na yun. Magalit ka sa ating kapwa, malaking kasalanan na yun. Magalit tayo sa anak natin, malaking kasalanan na yun. Yung kahit yung pag natin ng mga mga alagang hayop natin, kahit yung iba, yung aso, parang lang nila, parang baliwala lang, sinasaktan pa, yung pusa, lahat-lahat. Malaking kasalanan yun kasi lahat ng yun ay ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon ang creation niya ng Panginoon. Walang ibang nag-create dito. Sa lahat ng nandito sa mundo ang Panginoon. Kaya sana ang mga tao ay buksan ang mga mata, buksan ang puso, na sana bigyang pagkakataon na ang Panginoon makatira dyan sa puso nila, naandyan sa puso nila. At sa ganun lang na paraan, tayo ay makaka-reconcile na sa Panginoon natin. Kasi ako, ang daming experiences ko sa edad ko ito, mag-65 na. Dami kong dinadaanan ng mga paghihirap sa buhay. Sobrang dami kasi mahirap ako Anak ako ng mahirap na pamilya. Yung mama ko, oo nga, yung tatay niya at nanay niya, anak ng mga asyendero sa Cebu noon. Pero ibininta ang lupa. Pagpunta dito sa Mindanao, wala silang natanggap kahit piso. Kaya yun, mahirap sila. Naghirap sila talaga. Yung mama ko
Grade 1 lang pinag-aralan ng mama ko. Papa ko walang pinag-aralan. Kasi ano din, maagang nawala ang mama niya. Nag-asawa yung papa niya. Lumaya sila kasi yung ang stepmother niya ay sobrang lupit sa kanila. Kaya mahihirap talaga kami. At nagpasalamat lang ako na yung mga parents ko, pinaaral nila ako. At least nakatapos ako ng hindi naman ako nakatapos ng kolehiyo, pero at least nakapag-aral ako ng kaunti. Yeah. Tapos yung mga anak ko, pasalamat na rin ako sa Panginoon kasi lalo na sa youngest ko. Bigwan lang ang inabot ko. Nangarap din ngayon sana kung papalarin baka mayroon akong magtatanggol sa sunod ng mga susunod na taon. Kasi mga Panginoon, mga kaibigan, ang Panginoon talagang andyan lang lagi. Kung lahat ng kung lahat ng isandal natin sa Kanya, kahit plano natin sa Kanya natin kasi hindi man yan matutuloy kung ayaw ng Panginoon. Kaya kung anong gusto ng Panginoon, yun na. Kasi may mga plano kasi tayo na kung ibigay niya kaagad, magdulot ng kasamaan sa buhay natin. Kaya minsan ang Panginoon, ang gusto natin hindi kaagad ibigay. Dahil sa puso natin, sobrang lupit ang puso natin kung bigyan kung lahat ng karangyaan ibigay sa Panginoon sa atin. Nako! Hindi tayo marunong makikapwa kung ganun kasi akala natin mabili ang lahat ng pera. Pero sa tamang panahon ibigay sa Panginoon ng lahat ng ating pangarap. Mapalad yung iba pero kasi doon nagaling sa mga parang naisilang sa mundo with a golden spoon. Yung mga mahihirap. Hindi golden spoon yung sa mga hirap. Ano yun? Anong tawag nun? Golden spoon, rotted spoon. Naisilang tayo sa rotted spoon. Mahihirap tayo, wala ngang spoon nagkakamain lang tayo kasi wala tayo. Ganoon kami ang buhay namin. Pero pasasalamat ako sa Panginoon dahil kahit papaano guminhawa ako ng kaunti, lalo na nagkaroon ako ng asawang mabait, mapagmahal, marunong umintindi sa ko. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Yun ang malaking biyaya na binigay niya sa buhay ko. Kasi kung hindi, ayawan ko kung ano ako ngayon. Siguro nasa ako, nag-araro, naglalabandira siguro ako. Malaking pasalamat ko. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kung iba ang naasawa ko, kung yung lasinggiro, sugarol, yung mahilig sa yung mayroon at saka wala. Mahirap yun. Ang asawa ko marunong siyang sa buhay. Tapos alam niyo ba, itong bahay namin dito, kubo namin, siya lang nagtatrabaho. Hindi na kailangan ng lahat. Pwede tayong mabuhay kung hindi lang tayo ambisyosa. Mabuhay tayo, magkaroon ng bahay, hindi tayo mauulanan, hindi iinitan kung talagang marunong ang tao kasi alam niya kung paano gagawin ang lahat. Patay ang gamot. Dugay naman nila putol po. Ng gamot? Ito, bibikan. Ayun ang asawa ko. Ako wala naman kong gagawin kasi tapos na kaming kumain, pero iyon nag-prepare na ako ng para ulam sa pananghalian. Lulutuin ko na lang yun mamaya.
Ito, kinausap ko ang cellphone ko. Sana may makuha kayong lesson sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng mga inano ko ng mga points of life of my life. Mahirap ang buhay. Pero alam nyo, malaking pasalamat ko dahil kahit ganito lang ako, may mga tao talagang tumutulong sa akin, nag-post sa akin kung saan ako ngayon. May mga taong bumibira sa akin pababa. May tao din na binira ako pataas. Ganon ang nangyari sa buhay ko. Kasi talagang di maiiwasan, may tao talagang inggitera, may taong matuwa sila kung magkahirap ka, matuwa sila kung maano kayong parang masisira ang pagkatao mo sa ibang tao, mapahiya ka. Maraming taong ganun matutuwa kung mapahiya ka. Kung ano ang ginagawa mo, kung ang magandang ginagawa mo, hindi nila makikita. Pero ang isa lang kasalanan nga ginawa mo, hindi na nila makalimutan. At spread out pa yan, magiging marites na. Pero ang ginawa mong maganda, hindi yan nila ibalita sa lahat ng kaibigan nila. Hindi nila imarites yun. Pero kung ano yung masama, yun na. Kaya sa 100 good deeds nga imong magawa, sa isang kasalanan lang, wala na yan lahat. Kaya sa buhay ko, sa totoo lang, minsan, ako nga bawat araw, lalo na kung makalabas ako, may makipagmingle na ibang tao, hindi man maiwasan yan. O yung kasi may mga commitment din ako in the service of the community sa sektor ko. Pag uwi ko, sa totoo lang, pag uwi ko, talagang mag-iisip ako kung wala ba akong nagawang masama, wala ba akong nasaktan na tao nang dahil lang sa mga salita ko na hindi maganda. Kung pagkatapos magsisisi ako kung sa tingin ko meron akong salita na nasaktan siya, magsisisi ako, hindi ko dapat ginawa yun. Ganun. Tapos hindi ko na gawin ulit. Kasi alam ko masasaktan ang tao kung gawin mo yun ulit. Ganun ako Kaya nga ako, pero yun na nga, yung ibang tao, hindi man makita nila kung ano ang ginawa natin. Pero ang Panginoon, nakita niya. Kaya nga, hindi ako nababahala kahit hindi nila makita kung anong ginawa ko. Ang Panginoon, nakita nila. Kaya may mga achievement tayo na hindi ko inaakala, makaya ko. Dahil mabigat. Mabigat ang mga ginagampanan ko na responsibilidad sa community sa amin. Mabigat. Pero hindi ko inaakalang makaya ko. Pero bago ako tumanggap, pinilit nila ako na ako na ang bago ko tumanggap sa isang posisyon na mabigat, talagang pumunta ako sa Cathedral Church. Lumuhod ako. At sidami ko sa Panginoon, Lord, hindi ko magagawa ang lahat. Wala akong magawa kung wala ikaw. Kaya tulungan mo ako at nang maitaguyod ko at magawa ko kung ano ang kagustuhan naming mangyari sa aming komunidad. Kaya yun, hindi ko inakala na yung lupa na tinitirhan namin mapasa amin na. Sobrang tuwa ko na hindi ko akalain nga mangyari yun. Ngayon, ang hinihingi ko na naman ng Panginoon, tulungan ako na sa capital gains tax, sa mga transfer tax, sa buwis. Matulungan akong maabot namin yan. Ang buwis, nagpatulong na ako sa city government at may initial na mga pag-uusap. Ang problema lang nung sinisesyo na hindi ako pinadala ng notice, hindi ko nakapunta, pero
may sinabi yung taga barangay namin na inaatasan ng barangay captain na mag-assist na magkita kami dahil parang mabigay yung hinihingi namin kasi malaki ang buwis na bayaran namin 300,000. Kaya nga from year 2008 up to 2024 ngayon 300,000. Kaya naghingi ako ng amnesty. Ang transfer fee, transfer tax. Naghingi din ako ng sa city government na sana yung mga self-help negotiated purchase sa mga lupa sa mga urban poor sector ay malibre sa transfer tax. Kasi malaki 3 million. Ang capital gains tax namin is 5 million. 8 million ang bayaran namin. Kailangan namin yung alam naman natin kung bumili tayo ng lupa 1 month mula nung manotarize yung deed of sale, kailangan bayaran ang capital gains tax. Di din mabayaran ang capital gains tax, kundi mabayaran ang estate tax at ang buwis. Kailangan clear lahat. Kaya yun na ang sana. I know nga the Lord is the great help. He is the greatest help. Tunong. Bastos. Bakit di natunong? Itunong mo. Ano yan? Kaya mga kaibigan, happy ako kahit mahirap ako, ganito ako. Yan, may achievement ako nagawa. Hindi ako sa national level, hindi ako masyadong nagsalita, pero dito nagtrabaho ako sa ground. So, maraming salamat sa mga taong nakatulong sa akin. Maraming salamat. Bastos. Hanggang dito na lang. Bukas na naman. Kasi araw-araw ako para wala na ako magawa talaga. Kaya dito i-try kong mag-vlog. Sana tangkilikin nyo. Dahil baka makatulong din sa aming mga sa among organisasyon. Makatulong din sa aming mga kasi ready ako mag-share. Ako ngayon kahit kulang sa amin ang kita namin. Nakishare pa ako sa mas nangangailangan pa sa amin kasi pwede ko may i-adjust pagkain namin. Kasi sabi pa nga ng Panginoon, yung nagbigay ng halad ng gift na galing sa sobra na sa kanilang kayamanan compared nga doon sa nagbigay ng kulang pa nga, nagbigay pa, mas malaki ang value niyan kahit maliit lang. Kasi kulang para sa atin, pero nakishare pa tayo sa mga taong mas wala, zero talaga. Kaya ako, sa paninindigan ko, kahit kulang, i-adjust ko kung ano ang nasa amin. Kaya namang ma-adjust para makabigay ako sa iba. Pero yun lang, kakaunti lang, minsan lang kasi talagang hirap din kami, lalo na, alam niyo, malaki ang problema ko, pero inano ko na sa Panginoon. Ang Panginoon na ang bahala sa buhay namin ng mag-asawa. Kasi mga anak namin, may kanya-kanya ng pamilya, kami na lang dalawa. Bunso na lang, nag-aaral pa, so hindi pa siya makatulong kasi malaki ang tuition. Nagtrabaho siya, nag-aaral pa. Pero malaki na ang biyaya na nabigay sa amin. Mga anak lang ko lang, lalo na yung youngest ko, at yung eldest ko, nasa Dubai. Biyaya na. Lahat ng mga anak ko, biyaya na yan sa amin. Tapos, mas pinakalaking biyaya sa Panginoon sa akin, itong asawa ko. Yan o. Oo. Sa totoo lang, tahimik itong asawa ko, pero kung kami lang dalawa, lagi itong humagikik ng katatawa dahil lagi ko itong binibiro ko ito palagi kasi ayokong
mag-isip siya ng malalim kasi kung may mga problema ng konti, mag-isip ng malalim. O wala, mawala na siya ng ano, wala. Parang lupaypay na, mawala na ng ano, ano yung kusog? Lakas. Mawala ng lakas, mawala ng lakas. Mawala ng lakas kung may iisipin siyang malalim mga problema, mawala ng lakas. Matamlay siya tapos mamaga na ang paa dahil ang arthritis aatake naman. Kaya sabi ko sa kanya huwag kang ma-stress para tatagal pa ang buhay natin. Kasi siya ang buhay ko eh. Naman ang Yan o. Gawan niya ako ng rocking chair. Mag-ano na lang kami, mag-improvise na lang kasi wala kaming pera. Nagtanong kami sa tindahan, tag 5,000 pesos. Wala kaming 5,000, nagtanong kami. So sabi niya, ito na lang, i-improvise na lang natin. Wow, tuwang-tuwa ako. Maganda yun kasi pinaghirapan niya, ibig sabihin, mas mahal pa yan sa 5,000 para sa akin. Pinaghirapan niya eh. Pero matagal kasi, alam mo, kung mag-effort siya ng, kung magamit siya ng lakas niya, magtrabaho siya ng 2 hours, matagal siyang magpahinga dahil mawala na siya ng lakas. Maano na siya. Kaya mga kaibigan, sana ho, itong vlog ko, tangkilikin nyo naman at malalaman ninyo ang buhay namin bawat araw. Ito na ang ano ko. Parang ano lang ba, parang gawin kong hobby para pampalipas oras. Pampalipas oras. Maraming salamat sa makapanood, sa mag-like, kung pwede mag-comment at mag-share. Kung pwede lang sana. So, yun. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Let God live in our hearts every day. God is the center of our life. God bless you all.